May tanong akong gusto kong itanong sa'yo. Simpleng tanong lang, pero baka ito ang pinakamasakit na tanong na maririnig mo ngayong araw. Baka mahirap sagutin. Kailan ka huling humingi ng tulong nang hindi ka nahihiya? Kailan ka huling nagsabi ng, kailangan ko ng someone nang walang paliwanag pagkatapos? Kailan ka huling umiyak sa harap ng ibang tao nang hindi mo sinasabi, sorry, ang drama ko? Kasi maraming tao ang lumaki na may isang fear na mas malalim pa sa takot na mamatay. Ang takot na maging pabigat. Ang takot na maging responsibilidad ng iba. At ang takot na yan, simula pa lang nung bata ka pa, nandyan na. Alam mo, ang bata, natural na dependent. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng atensyon. Kailangan nila ng comfort. Yan ang normal. Yan ang developmental stage nila. Pero may mga batang natutunan ng maaga na ang pangangailangan, burden, na ang emosyon, inconvenience, na ang paghingi ng tulong, nakakahiya. At paano nila natutunan yan? Minsan, dahil sa direct na sinabi, huwag kang maingay, may sakit ako ng ulo. Huwag kang umiyak, nakakahiya sa kapitbahay. Kaya mo na yan mag-isa, malaki ka na. Minsan naman, dahil sa subtle messages, yung pagod sa mata ng magulang, yung buntong hininga kapag may kailangan ka, yung pakiramdam na tuwing may hihilingin ka, parang obligasyon na sobrang bigat. Kaya, ano ang natutunan ng bata? Na mas safe na huwag na lang humingi. Mas safe na itago ang nararamdaman. Mas safe na maging independent kahit hindi pa naman dapat. At ang pattern na yan, dinadala nila hanggang paglaki. Hanggang ngayon. Hanggang sa'yo. Tignan mo yung adult na ayaw humingi ng favor kahit kailangan. Yung tipo na okay lang ako kahit hindi. Yung tipo na mag-suffer mag-isa kaysa maging abala sa iba. Yung tipo na feeling nila ang pagpapakita ng vulnerability, sign ng weakness. Yan ang sugat ng batang natutuong huwag maging pabigat. At ang psychology behind this, sobrang deep. Kasi ito ay form ng emotional neglect, hindi yung brutal na pang-aabuso, hindi yung physical violence, kundi yung simpleng message na ang needs mo hindi priority, ang feelings mo hindi valid, ang presence mo burden. At ang bata, dahil wala pang developed na sense of self, ano ang conclusion nila? Siguro nga pabigat ako. Siguro nga, dapat hindi ako humihingi. Siguro nga problema ko to, hindi nila. Kaya lumaki silang ganun. Lumaki silang feeling nila, ang mundo hindi para sa kanila. Ang mundo para sa mga taong mas deserve, mas importante, mas worthy. At ikaw, kung ikaw yung batang yan, dala mo pa rin yan ngayon. Kahit successful ka na. Kahit may mga taong mahal ka. Dala mo pa rin yung takot na baka maging pabigat ka. Kaya kahit may sakit ka, papasok ka pa rin. Kaya kahit pagod ka na, mag-volunteer ka pa rin. Kaya kahit kailangan mo na ng tulong, mag-insist ka pa rin na kaya ko to. Bakit? Dahil sa loob mo, may boses na nagsasabi, huwag kang maging burden, huwag kang maging problema, huwag kang maging dahilan ng inconvenience. At ang boses na yan, galing pa nung bata ka pa. Galing pa sa mga taong dapat nag-assure sa'yo na okay lang maging bata. Okay lang may kailangan. Okay lang hindi perfect. Pero hindi mo narinig yun. Ang narinig mo, bahala ka na sa sarili mo. Kaya ngayon, yung simpleng act ng paghihingi ng tulong, parang betrayal sa sarili mo. Parang sign na hindi ka kaya mag-isa. Parang proof na totoo nga yung takot mo. Napabigat ka nga. At alam mo ang nakakalungkot? Yung mga taong ganito, sila pa yung pinaka-generous. Sila yung unang tumutulong. Sila yung andyan palagi para sa iba. Pero pagdating sa sarili nila, wala. Walang hiling.
walang demand, walang expectation. Kasi ang natutunan nila, ang pagmamahal, one-way street. Ikaw ang magbibigay, hindi ka ang tatanggap. At dahan-dahan, nauubos ka. Nauubos yung energy mo, nauubos yung capacity mo, nauubos yung sarili mo, kasi habang patuloy kang nagbibigay nang walang tumatanggap pabalik, nawawalan ka ng substance, nawawalan ka ng laman, nawawalan ka ng essence, tapos isang araw, magigising ka pagod na pagod, at tatanungin mo sarili mo, bakit ganito? Bakit parang wala na akong energy? Bakit parang burnout na burnout ako? Anong sagot? Kasi hindi ka nag-recharge, hindi ka tumanggap, hindi ka nag-allow na tulungan ka. Kasi sa loob mo, feeling mo, hindi mo deserve yun. Pero alam mo ang totoo, deserve mo yun. Sobra, deserve mong humingi ng tulong ng walang guilt. Deserve mong umiyak ng walang explanation. Deserve mong sabihin na, hindi ako okay, nang walang takot na ma-judge. Kasi ang pag-asa ng tulong, hindi sign ng weakness, sign ng humanity, sign na tao ka, na may limitations ka, na may needs ka. At yan, normal lang. Pero bakit ba ang hirap tanggapin nun? Kasi ang natutunan mo nung bata ka, yung love, conditional. Yung love, kailangan bayaran. Yung love, earned, hindi given. Kaya ngayon, feeling mo, para ma-deserve mo ang love o support, kailangan mong maging perfect. Kailangan mong walang problema. Kailangan mong kaya lahat. At yung belief na yan, ang tawag dito sa psychology, toxic independence. Hindi yung healthy independence na kaya kong mag-isa, pero alam kong pwede akong humingi ng tulong. Kundi yung toxic independence na kailangan kong mag-isa kasi walang ibang magtutuloy sa akin o kapag humingi ako, sign ng weakness yun. At ang toxic independence na yan, nakaka-isolate, nakaka-disconnect. Kasi habang ikaw, nag-i-insist na, kaya ko to, yung mga taong gusto kang tulungan, nandyan lang, naghihintay. Pero hindi nila alam kung paano kasi lagi mong sinasabing, okay lang ako. At sa prosesong yan, hindi lang ikaw ang nasasaktan. Nasasaktan mo rin yung mga taong mahal ka. Kasi feeling nila, hindi mo sila tinitiwala. Hindi mo sila binibigyan ng chance na maging parte ng buhay mo, na maging support system mo. Kaya paano mo ba tatanggalin yung takot na maging pabigat? Una, kailangan mong tanggapin na ang fear na yan, valid. Hindi yan gawa-gawa. Hindi yan overreaction. Based yan sa real experiences mo. Based yan sa mga moments na feeling mo, naging burden ka nga. At ang acceptance na yan, first step ng healing. Pangalawa, kailangan mong i-challenge yung belief. Totoo ba na pabigat ka? O yun lang ang natutunan mo? Kasi ang difference nun malaki. Yung una, based sa reality. Yung pangalawa, based sa conditioning. At sa karamihan ng cases, pangalawa yung totoo. Hindi ka talaga pabigat. Ang natutunan mo lang na ganun ka. Pangatlo, kailangan mong subukan. Start small. Humingi ng favor na maliit. Sabihin sa friend mo na, pwede ba tayo mag-usap? Kailangan ko ng kausap. O sa partner mo, pagod ako ngayon. Pwede ba ako lang ang alagaan mo today? At observe, ano ang reaction nila? Naging burden ka ba talaga? Or thankful pa nga sila kasi, finally, nakita ka nila? Finally, naging vulnerable ka? Finally, binigyan mo sila ng chance na maging parte ng buhay mo. Kasi alam mo, yung mga taong mahal ka, hindi nila ikaw tinitingnan bilang burden. Ikaw lang ang nagtitingnan sa sarili mo ng ganun. Para sa kanila, privilege yung tumulong sa'yo. Privilege yung maging support mo. Privilege yung makita ka ng totoo. At pang-apat, kailangan mong tanggapin na ang paghingi ng tulong, hindi transactional, hindi utang, hindi obligasyon na kailangan mong bayaran. Minsan ang tulong, gift lang. Binibigay kasi mahal ka, kasi care nila sa'yo, kasi part ka ng buhay nila. At deserve mo yun. Deserve mo na maging parte ng relasyon na hindi one-sided,
Na hindi ikaw lang ang nagbibigay. Na pwede ka ring tumanggap. Alam ko, ang hirap. Alam kong nasanay ka ng mag-isa. Nasanay kang ayusin lahat ng walang tulong. Nasanay kang hindi umasa. Pero alam mo rin ba na yung pagiging self-sufficient mo, minsan, cage din? Kasi habang imprisoned ka sa idea na, kaya ko to mag-isa, hindi mo na i-experience yung connection, yung intimacy, yung genuine relationship na built sa vulnerability at trust. At deserve mo yun, kahit nakakatakot, kahit hindi ka sanay, deserve mo pa rin. Kaya, kung ikaw yung taong ayaw humingi ng tulong kahit kailangan na, yung taong laging okay lang ako, kahit hindi, yung taong takot na takot maging pabigat, marinig mo to, hindi ka pabigat. Never ka naging pabigat. Ang ginawa mo lang, survival. Nag-adapt ka sa environment na hindi supportive. Nag-adjust ka sa mga taong hindi emotionally available at ginawa mo ang best mo with what you had. Pero ngayon, iba na. Ngayon may choice ka na. Ngayon, pwede mo nang piliin na tanggapin ang suporta. Pwede mo nang piliin na maging vulnerable. Pwede mo nang piliin na sabihin, kailangan ko ng tulong. At ang choice na yan, hindi sign ng weakness, sign ng growth. Kasi ang taong mature, alam na nila na ang buhay, hindi solo journey. Ang buhay, community. Ang buhay, relationships. At ang relationships built sa give and take. Hindi lang give, kaya ngayong gabi, o bukas, o sa anong araw man na kailangan mo, subukan mo. Humingi ng tulong, mag-vulnerable, at tanggapin na deserve mo rin ng suporta. Kasi ikaw, hindi pabigat. Ikaw, tao, may needs, may limitations, may emotions, at lahat ng yan valid. Lahat ng yan deserve ng space. Lahat ng yan deserve ng suporta. Lalo na ikaw.